Hi, hello po, ma'am. So, congratulations. Maraming salamat po. Yeah, because I really like the trailer and ayun, obvious naman sa trailer na she's a very strong female figure. So my question is, sino yung female figures sa both local and international na naging influential sa buhay mo? Or you look up to? Influential? Yeah. Influential. Siguro, pag international siguro hindi masyadong influential, pero yung tingala, kasi hindi ko sila kilala, hindi nila ako kilala. So, si Angelina Jolie kasi nung time na pasimula ako mag-action, siya yung it girl sa action, sa Tomb Raider, ganyan. Sa kanya ko parang pero sa kanya, alam kong hilig ako mag-action, pero sa kanya ko nasabi na, ay, gusto ko gumawa ng projects like that. So, si Angelina Jolie yung isa sa mga nag-inspire sa akin. And then, pagdating sa pag-arte, very blessed na magkaroon ako ng mga ka-eksena ng mga veterano. Pag may eksena kasing veterano, tayong natututunan, sa akin hindi sila madamot mag-share ng mga pinagdaanan nila, yung knowledge nila, mga techniques nila. Ang pinaka hindi ko makakalimutan, si Naya Ami Austria sa Mulawin. Naalala ko noon, voice over kami yung mga, pansin yung mga nakasarado yung bibig namin pero may boses na VO kami na ganyan. Tapos na umiiyak siya. Tumutululuhan niya. Sabi ko, Nay, bakit ka umiiyak? VO lang naman to. Sabi niya, na kasi alam ng tao pag dinadaya mo sila. Alam ng tao pag kunwari kailangan umiyak yung script, ini-etchos mo lang sila. Kahit VO lang yan, kailangan maramdaman nila yung emosyon mo kasi that's your responsibility. Tapos yun, parang doon ako nagkaroon ng interest na ay, ganito niya kamahal yung trabaho niya kasi ako pera-pera lang naman ako nung umpisa eh. Diba? Yung pumasok ako, hindi ko talaga naiintindihan yung passion sa pag-aartista. Gusto ko na makaipon, ganyan. Tapos nakita ko siya, habang nag-observe na ako sa kanya, meron siyang kodigo everyday, may sarili siyang breakdown. Sinusulat yung mga eksena niya, kung saan nanggaling yung emosyon niya, saan pupunta, ganyan, ganyan, ganyan. Kaya pag tinawag siya sa set, alam niya kung anong pinanggalingan niya, alam niya pupuntahan niya, alam niya linya mo, alam niya linya niya, alam niya linya, ano niya mangyayari sa eksena. So, siya yung unang nag-inspire sa akin na pag-aralan itong trabahong mahal na mahal ko. Galing naman. Kaya, yun, si Naya Ami Austria. Dati nung transfer ako sa ABS, ginagawa ko pa yung sariling breakdown. Ginagawa ko rin siya, ganyan. So, ngayon kasi hindi na uso kasi may mga revisions, ganyan. Dito sa The General's Daughter, meron akong kodigo. Pero sa sa mga iba, dahil on the set na bigibig, hindi na ako nakakagawa nun. So, may ibang techniques na akong ginagawa. Pero doon nagsimula yung passion ko. Kasi dati, di ba, parang bata kayo, gusto mo lang makaipon. Hindi mo naman, parang isa ka lang swerteng bata na nabigyan ng chance na hindi ka tatagal dyan, so mag-ipon ka. Ganun yung pakiramdam ko noon. Kaya, hindi ko akalain na nandito ako sa harap niya ngayon. I'm sure si Ami Austria would be very, very happy na nagawa mo bang sabihin sa kanya yan na or ngayon mo lang na-reveal sa amin? Sinasabi ko siguro dati sa banggit-banggit siguro sa mga interview, but siguro wala akong ganung enough time na or opportunity na para i-detail siguro yung ganun. So, nice. thank you for listening. Last question. Okay. Chase. Yun, I know of course the role is also kind of physical. So, may mga pinag-aralan ka bang bagong like forms of martial arts or dinagdag na exercises to your routine for the role? Yes, may mga inaral ako. Meron akong, sa martial arts, meron akong 3 inaral ulit. Meron akong mga bago na inaral. Nung time kasi hindi pa namin alam kung anong fighting style yung kailangan ko. So, nag-experiment kami from Krav Maga, kinuha rin akong Muay Thai fighters, nag-train sa akin. Saka meron akong knife fighting. Nag-aral ako. Before kasi ayoko ng weapons. So, ngayon, yun, inaral namin yung very violent lang siya yung knife fighting. Pero ang ganda niya rin yun. Parang ka nagsasayaw. Kasi meron tayong Filipino version. Thank you.
Okay? Salamat.